Nanindigan si COMELEC Chairman George Erwin Garcia na malinis ang kanilang tanggapan. Kaugnay pa rin sa issue sa kontrata nila sa Miro Systems Company Limited para sa 2025 automated elections. Nagbabalik si Luisa Erispe. Ano sila, hilo? Parang sinasabi namin totoo ako sa nila. Totoo po yan. Kaya ang sa akin po, total bumababa sila sa level na ganyan. Yung sasabi mag-resign, mag-leave, nek-nek nila. Ganito tahas ang sinagot ni Chairman George Erwin Garcia ang mga umuugong na panawagan ngayon sa social media na mag-resign na umano siya sa kanyang posisyon dahil sa mga aligasyong pumasok ang suhol ng Miro Systems Company Limited para sa kontrata nila sa 2025 automated elections sa kanyang di umano'y bank accounts. Sabi ni Garcia, maninindigan silang malinis ang buong komisyon, lalo na't 4 sa 6 na local banks ay nagsasabi ng peke o non-existent ang mga accounts na ito ni Garcia tulad sa Land Bank, Metrobank, Union Bank at BPI. Hindi naman nag-iisa si Garcia dahil buong komisyon nasa likod niya. Sana makita naman yung paghihirap ng kabuuan ng komisyon. Masakit po sa amin kasi this has been our family. Pamilya kami na inaatake. Do not go down to the gutter. Huwag kayo pumaris sa mga marites. Do not crucify us in the court of public opinion. Crucify us in the courts of law. We are united. So we will see to it that those persons who are doing this malicious attack against our institution ay mananagot po. Kahit ang Miro Systems Company Limited, naglabas na rin ng pahayag at itinanggi ang mga aligasyon ng panunuhol sa COMELEC. Sabi ng Miro, pawang profesional lang ang lahat ng ugnayan nila sa komisyon. Pero hindi naman magsasawalang kibo ang COMELEC. Pinaiimbestigahan na rin ni Garcia sa NBI ang issue. Hinihintay niya na lang ang resulta para makapagsampa na ng kaso laban sa mga nagpapakalat umano ng maling impormasyon at posibleng laban na rin sa nagsumite sa kanya ng dokumento na si dating Congressman Edgar Erice. Madami pa rin akong mga tinitimbang. May investigasyon ng NBI, papangunahan ko ba or whatever, baka kasi sabihin ma-preempt yung mga investigation, baka kasi sa halip na ma-pinpoint yung mga tunay at yung mga nasa likod, baka kasi ma-focus tayo sa isang tao lang. Kinakailangan, hindi makaligtas yung iba. Nang tanongin naman si Garcia kung tingin ba nila isa rin ang Smartmatic sa posibleng nasa likod nito, ang sabi lang dito ng COMELEC, ayaw kong pangunahan ang National Bureau of Investigation. At this point, i-presume natin na everybody ay innocent. Ano man po ang resulta ng NBI investigation, kaagad po natin i-inform ang publiko. Dahil nga po sa ito ay banta sa ating pong integridad ng ating halalan. wala pa man, may buwelta na si Erice sa plano ni Garcia na kaso laban sa kanya. Sabi ng dating kongresista, haharapin niya anuman ang ihain ni Chairman Garcia, pero paliwanag niya, in good faith lang naman niya sinumite ang papel kay Garcia. I'm ready to face anything, anyone, anywhere. I'm willing to confront Chairman Garcia in any forum, whether in the courts, pinadala ko sa kanya para pag-aralan niya. Nang sa ganon, wala naman akong sinabing siya yung COMELEC official. Ang sinabi ko, being the chairman of the COMELEC. Ngayon namang lumalabas na peke ang mga account numbers na ibinigay niya kay Garcia. Kumambyo naman si Erice at gusto niyang ang Kongreso naman ang humimay sa issue. Yung mga certification natin, idaan natin sa Kongreso para makita natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero importante dito, yung election sa 2025. Kung gusto natin maging maayos yung election natin, Congress should act. Nakatakda namang humingi si Garcia ng certification sa ilang mga bangko sa labas ng bansa para patunayan na malisyoso ang mga inuugnay sa kanyang mga foreign bank account. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.